Hello everybody! For today's video, dahil nga ngayon ay Valentine's Day, may konti tayong preparation para sa ating mga kasamahang guro. Kaya halina at hugasan na natin ang mga panangkap natin gagamitin. Unahin natin ngayon ang mga repolyo. Ito nga palang repolyo ngayon guys, medyo bara-bara to, nagmura-mura ang kanyang presyo. Ito ay almost 2 kilos. Ayan. So, medyo tatanggalin natin yung mga lamog na niya bahagi. Ito ang 80 per kilo siya. Sunod natin ngayon ay ang Baguio beans. And dahil nga ang Baguio beans ay hindi pa rin na maliw ang kanyang presyo, halagang lang siya, 1/4 lang siya. At ito ay 60 pesos ang 1/4. Ayun. Wow! So, okay na. Dalawa na ang ating nahugasan. Isunod natin ay ang carrots. Ganon din ang carrots. Napaka niya. Para din siyang nangyayari mo sa Valentine's Day. Sobrado siyang napaka-espesyal ang presyo. Kaya, isa at kaputo lang ang aking pinili. So, palitan natin kasi iba naman ang ating huhugasan. Isusunod natin na hugasan ay ang isa na naman sa mga natin panangkap. So, abangan ninyo guys, ano ang aking ihahanda o ano ang aming preparasyon. Wow! Sa ating Valentine celebration. Kita nyo 1.7 kilograms, 357. Naku, oh my God. Talagang hindi na ngayon hindi na madali ngayon ang pamumuhay. Imagine nyo, isang buong lamang manok. 1.7 dati ang 500 mo, napakarami mo nang mabibili ngayon. Isang manok na lamang at isang kilong repolyo, wala pang isang kilong ay meron naman na kasi more than 100 pa sobra. Yan. Saan nakakatuwa naman itong chicken na ito Ako na kaya push yung paa nakaganon Ito yung ating isa sa mga lahok. Dahil nga ang inyong lola ay tagapayo or advisor ng isa sa mga organization ng school, kaya naman yon. Tayo ngayon ay may konting pasorpresa at eto pa, ihahanda na natin. Halina at samahan niyo ako sa paghiwa nitong ating mga ingredients. So, meron tayong chorizo. Isang supot na chorizo, 10 piraso ito guys. So, lahat natin siya ay hihiwain. Yan. Ito na yung mga hinugasan natin kanina, mga panangkap. At sabay-sabay na natin siyang ihahanda para bukas. And then, meron tayong sweet ball, kikiam. Meron din tayong kikiam, 3 pack din. So tara. Ngayon ang ating gagawin naman ay ang paghihiwa ng ating mga panangkap. Ayan. Uunahin natin siyempre ang sama ang mantika nitong chorizo, kaya patapos natin natanggalin siya sa kanyang plastic, ginaw tayo kasi hindi maganda sa paghawak natin ng ating panghiwa, madulas. Medyo napakahirap hiwain niya kasi nga mamantika yung chorizo. Kaya ang ginawa natin ay nag-time lapse na lang tayo para hindi naman kayo mainip ang panonood sa akin. So yan, syempre habang hinihiwa natin itong mga panangkap na ito, kaunting kwento lamang tayo, no? Ito kasing Valentine's na ito yata isa sa mga namana natin na mga kumbaga ay tradisyon mula sa mga Espanyol, kasi noon actually ang mga ginagawa lang naman natin na paghahanda ay para lamang sa mga, halimbawa pag tayo ay gustong magkaroon ng magandang ani, pero mula nung tayo ay makolonize ng ibang mga
bansa yan, natuto na tayo ng mga ganito. Naghahanda na tayo tuwing birthday, fiesta, Pasko, bagong taon, at ngayon nga ni isa ito sa mga espesyal na araw, ang Valentine's Day. So, maliban doon, itinaon na rin namin sa okasyong ito yung aming, kumbaga ay pasasalamat, at tribute na din sa mga guro na talaga namang sa kabila ng mga pagsubok, mga problema, dami ng trabaho, stress sa mga kabataan dahil sa kanilang mga iba't ibang attitude, nako, hindi sumusuko para ang mga ito ay patuloy na gabayan at dagdagan, hasain, hubugin ang kanilang mga pagkatao at madagdagan ang kanilang kaalaman para mayroon ba silang mga panlaban sa pagharap nila sa patuloy na pagharap sa hamon ng buhay. Ayan. No? Ang aking mga officers naman kahapon ay naging abala na sila sa paghahanda ng mga iba't ibang booth. Ganon din sa paghahanda ng aming ilang mga preparasyon. Katulad ng, meron din naman silang mga IGP na naisip. So, etong pagkain, hindi ito pang IGP. Talagang ito ay treat nila at treat namin sa sa mga teachers. Itong snacks. Yan. Kaya naman, tayo ngayon ay busy at ang aking mga kabataan, sila busy ngayon din sa paghahanda ng mga mga pakulo nila para bukas. Kaya naisip ko, para less na ang gagawin namin bukas nga, ngayon na ang araw. Wow! Ay itong mga panangka para sa aming snack ay akin ng hiwain na hindi na sila maabala bukas, para bukas luto na lang kami ng luto na ng ilan sa mga kakatuwangin ko. Siyempre yung taga-abot habang tayo ay nagluluto nitong pagkain nito. Ayan, medyo tayo ay nangangalahati na kasi nga ang atin na ngayong hinihiwa ay itong mga beans. Tapos na rin nating hiwain ang carrots. So dadako na tayo sa paghihiwa naman ng ating mga squid ball. Ito nga palang squid ball, pinag-apat na ko siya para pagluto natin ay talagang lutong-luto. Para yung kung ano man mga chemical ang lahok nito ay mabawas-bawasan naman ang epekto sa sa mga katulad natin kakain. Kasi favorite ko ang squid ball na lahok nitong favorite kong lutuin. So medyo matagal-tagal itong hiwain kasi napaka rin niya, sticky, ang dulas, kaya ang hirap-hirap din niya na hiwain into 4 pieces. Kaya medyo matagal-tagal yung atin ditong ginawang paghihiwa. Kasi nga tatlong rin siya, tatlong plastic. Sunod na natin naman ngayon ay ang tatlong plastic na kikem. Sa bawat isang kikem nga pala, pinagdalwa ko lang siya, hinati ko lang siya para pag prito ay talaga namang katulad ng squid ball, maluto siya. Katulad ng aking dahilan para yung mga chemical na ay mabawas-bawasan naman yung mataratanggal. Kasi nga ang man daw pagkain na dumadaan sa apoy ay nababawasan yung kung ano man yung hindi magandang side effect nito sa katawan ng tao. Ayan. So tinanggal natin yung mga plastic at ulit tayo ng kamay o naghugas kasi nga ang lagkit. Napakalagkit, napakadulas. Baka na lang aksidenteng dumulas yung ating kutsilyo sa kamay natin, so mahihiwa tayo nun. Ayan, natapos na natin ang ating ilan sa mga isusunod na natin ay ang paghihiwa ng ating chicken. Ayan. Last na ito na aking hihiwain. So inilagay na natin ang ating mga squid ball at saka chicken, pinagsama na natin sa isang lagayan. Kanina i-flex ko sa inyo kung ilang kilo yung chicken, na isang buo lang siya.
1.7 kilogram at ang kilo ng chicken ay 210. Kaya ang nakita ko dun ay 357 ay 1 point 'di ba ang yung 7 ay 21 times so ilan yan? 147 plus 210 ay tama naman pala, 357. Masyado naman akong yun. So medyo matatapos na natin ang paghihilis. Ito ang kainaman kapag ang chicken ay yung broiler, hindi native. Pwede natin siyang mahiwa kahit gamit lang natin ay ang maliit na kutsilyo. Malata lang yung kanyang buto, hindi siya gaanong mahirap na hilin. Pero kung ito ay yung native chicken, ako talagang siguradong struggle ako nito sa paghiwa-hiwa. Kasi na-stylean ko siya. Para din lang itong pagtuturo. Yan. Kailangan lang nating ma-stroke count para hindi masyadong ma-stress sa pag-input ng kaalaman sa mga bata. Pero pagdating talaga sa talagang kahit mga diskarte natin, nahihirapan ang mga bata. So, yan. Kulang pa tayo sa mga diskarte, mga technique, strategies para mas maibigay natin ang ng mas mabilis at mas madali para sa kanila. At eto na nga, tapos na natin hiwain at preparado na tayo sa ating mga pananggap tulad ng repolyo, chorizo, chicken, ang ating kikiam at ang squid ball at ang repolyo, ang bagyo beans at ang carrots. So, ready na ito bukas. Let's go na. Panoodin niyo ako ulit.